Ibinahagi ni Janine Gutierrez ang pinakamahalagang aral mula sa ina na si Lotlot De Leon. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Sa kanyang premyadong pagtatanghal sa babae at baril, medyo malinaw na si Janine Gutierrez ang humahabol sa kanyang screen legend mom na si Lotlot De Leon. Sa isang mabilis na panayam sa Zoom noong Biyernes, ibinahagi ng kapamilya aktres kung gaano siya nagpapasalamat na lumaki kasama ang isang ina na patuloy na nanghihikayat sa kanya na pagbutihin ang kanyang sarili at kanyang mga gawain. "My mama's always been very honest with me," sabi pa ni Janine sa GMA News Online. "Noong nagsisimula pa lang ako tapos ang pangit ng mga ginagawa ko, sinasabi niya talaga, and that really helped me to have that kind of support that was honest," she added. "Yung hindi ka bubulahin na, "Oh, you're such a natural," ganyan. "Kaya tinuruan din ako nito na laging subukang pagbutihin ang sarili ko." Nagpapasalamat si Janine kay Lotlot sa pagpapaalala sa kanya na ang show business ay hindi puro kasikatan, pera at glamour. "Yung mami ko kasi, she's so professional, so respectful palagi. Niyang turo yung mga veteran pagkausapin mo. Always be respectful and professional," Janine said. "That's been a pillar din of my work ethic, as in ang dami kong natutunan sa mga veterans na nakatrabaho ko, like Miss Gloria Romero, Tita Chanda Romero, Miss Connie Reyes. Ang dami kong natutunan sa mga taong nakapunta na dito sa pinakamahabang panahon," she added. Tulad ng nakikita ni Janine, ang pinakamahusay na tagapaghiwatig ng tagumpay ay kahabaan ng buhay. "It's not really superstardom or sobrang yaman or dami mong commercial," Janine said. "I think it's really about longevity and doing work that is valuable for you and the people around you. Sa ganoon yung mommy ko na artista, so I just try to emulate her in that," she added. Nanalo si Janine bilang Best Actress sa 2019 Q Cinema International Film Festival para sa kanyang role sa psycho-thriller na Babae at Baril na isinulat at idinirect ni Ray Red. Napili ang female-led Filipino film bilang opening film ng 2020 New York Asian Film Festival. At sa kabilang balita naman, Claudine Barreto sinisisi ang sarili sa pagkamatay ni Rico Yan. Tuluyan ng binasag ng aktres na si Claudine Barreto ang kanyang katahimikan tungkol sa pagkamatay ng kanyang dating karelasyon na si Rico Yan. Makalipas ang mahigit 2 dekada, buhat nang mangyari ang pagkamatay ni Rico ay naging bukas ang aktres sa kanyang pinagdadaanan kung saan sinisisi niya ang sarili sa mga nangyayari. Sa kanilang pag-uusap ng talent manager at showbiz insider na si Ogie Diaz, inamin ni Claudine na magka-live-in sila noon at November 2001 nang hindi na naging maayos ang kanilang relasyon. Ito ay ilang buwan lang bago ang pagkamatay ni Rico noong March 2002. Nilinaw rin niya na hindi totoo ang balitang sinaktan niya noon si Rico. "Hindi totoo na sinaktan ako ni Rico o naging violent siya. Yun ang gusto kong iklaro. Never. Hindi naman siya perfect. Hindi ako perfect. Nagsigawan kami pero hindi umabot sa nananakit. Hindi siya ganon," paniniyak ni Claudine. Aniya, noong panahong namatay si Rico ay marami ang kumukondena sa kanya at sinisisi siya sa pagkamatay ng dating matinee idol. Noong time na parang kinocrucify at galit na galit yung tao at sinasabi na pinagpalit ko si Rico. "Alam ng Diyos, mawala na lahat ng taong mahal ko pero never kong niloko si Rico," umiiyak na sabi ni Claudine. Pagpapatuloy niya pa, "Kung ako yung namatay, ganoon rin ba ang gagawin niyo kay Rico? Yun rin ba ang pagdadaraanan niya? Kasi ayokong mapagdaanan niya yung napagdaanan ko." At ang hindi raw alam ng mga tao noon, mga panahong panay ang sisi sa kanya, nang madla ay sinisisi rin niya ang sarili sa mga nangyayari. "During that time na sinasabi nila na kasalanan ko, ang hindi alam ng tao, ako rin. Sinisisi ko rin yung sarili ko," lumuluhang sabi ni Claudine. Hiling pa niya, "Sana mas maging compassionate or understanding yung tao. Kasi kung pinapunish nyo ako, pinapunish ko rin yung sarili ko. Kung galit kayo sa akin, mas galit ako sa sarili ko," ani pa ni Claudine. Ito na raw ang huling pagkakataon na magsasalita siya tungkol sa kanila ni Rico Yan. At habang sa kabilang balita naman, bahay ng magulang ni Claudine ninakawan. "I almost lost my mom." Ninakawan ang bahay ng mga magulang ni Claudine Barreto sa Subic, Zambales, kung saan nalagay pa sa panganib ang buhay ng kanyang nanay.
Kwento pa ng aktres, kaka-renovate pa lang daw ng kanilang bahay nang mangyari ang insidente at mismo ang kapatid niyang si Gretchen ang nagpaayos nito. Nakausap ng ilang piling members ng showbiz priest kagabi si Claudine kasama ang bandera sa bago niyang pelikula, ang fantasy drama na Sinag mula sa direksyon ni Ellen Crisostomo. Kwento ng aktres, nilooban yung bahay ng mommy at daddy ko. Lahat yun kasi pinaayos ni Gretchen. Lahat ng mga kagamitan doon bago. Pinalandscapean niya at lahat yun milyon-milyon ang halaga. Tabis TVs, mga aircon, lahat-lahat. And in 4 days with the audacity and the nerve ng mga magnanakaw. Nawala na yon at nagkahabulan pa sila ng mga suspect ng mga pulis. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nahuhuli. Wala pang development. Ang hindi lang kami pati si Arnold Vigaferia, talent manager niya, napasukan din yung bahay niya. So feeling namin may problema sa loob ng SBMA. So sana yung officials ng SMBA at mga officials ng Olongapo gawan niyo naman ng paraan, pakiusap ni Clau. Because this sent my mom almost to the ICU. I almost lost my mom. Kung hindi nakita ni Noah, adoptive son niya. Kasi nasa hotel kami that time. So kung hindi nakita ni Noah yung mommy ko na nagkaganyan, na kayo ko, malamang wala na yung mommy ko. We had to rush her to the ER or emergency room of a hospital in Subic. I'm really thankful sa mga staff doon because napakabilis nilang inasikaso yung mommy ko. Yung BP o blood pressure niya, umabot ng 2010 over. Hindi ko na alam kung ano ang mangyayari. And during that time, yung taas ng bahay namin, hindi pa nakuha yung mga TV, yung mga aircon. And that time, naisip ko na, iwan ko muna sandali yung mommy ko para kunin na yung mga. And yung mga oras na yon nakita sa CCTV, yung oras na kinuha nila, pagbabahagi pa niya. So it also saved me. So yun talaga ang pinakaano ko ngayon. Aasikasuhin muna ang mommy ko kasi she's 88 already. Para sa akin kasi at lagi ko naman itong sinasabi na responsibilidad ng anak na alagaan ang magulang. Kung hindi, financially, better just be there for him. Pahayag pa ng aktres. Samantala, excited na si Claudine sa next project niya, ang Sinag, kung saan gaganap siya bilang diwata na first time niyang gagawin sa big screen. Ibinandira pa niya na maraming big stars ang suporta sa naturang pelikula para mag-guest appearance. Nagpasalamat nga siya sa mga kaibigan niya sa showbiz na umuo agad na tawagan at pakiusapan niyang mag-cameo sa Sinag. Ang producers nito ay sina Aida Patana, BFF ni Claudine at Bea Glorioso, kung saan kasama rin sa cast sina Dina Meneses, Dennis Padilla, Angelica Jones at marami pang iba. Magsisimula na silang mag-shooting sa darating na May 28 sa Nasugbo, Batangas at iba pang magagandang lugar sa Pilipinas.